Hi there mga beloved kong soulmates, kamusta po kayong lahat? Nandito naman yung lingkod Ranso Tarot Channel para bigyan kayo ng isang soulful, meaningful at reading. Dito lamang po sa inyo laging inaabangan, sinusubaybayan ng pinakamal Ranso Tarot Channel. Ito po ang ating pong reading na pagsasamahan ngayon ay para sa ating mga pinakamahal na nasa signing Sagittarius. Para sa inyo to Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Takes what only resonates. At kapag hindi kayo nakaresonate, hanapin niyo yung energy sa ibang readings natin. Sige po, mega shoutout po sa lahat ng ating mga soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nanonood at nagbibigay na nakakataba sa puso na suporta at komento. Kapag bago po kayo sa ating channel at nagustuhan niyo po ay mag-comment po kayo, like and share, and of course don't forget to subscribe po para mas lalong lumawak po ang ating channel at lumawak ang reach, ang maabot ng mga audience ng ating mga videos para matulungan din natin sila na mabigyan ng soulful and meaningful na tarot reading. Sige, ulitin ko para sa inyo to Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Isang shuffle pa, huwag natin patagalin pa. Para sa mga Sagittarius, okay. Sagittarius, kunin na natin isang kong baraha. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, give us 10 cards for our reading for Sagittarius. Kamusta po kayong lahat? I hope and I pray na sa mabuti kayong kalagayan. You're healthy, you're safe, and of course, you're happy. Nagpakita po, ibalik po natin. Sa mga bago po sa ating channel, baka nagtataka kayo ba para ang kalat ang gulo niya mag-shuffle? Don't worry, just focus on the reading. Diyan po tayo nakakakuha ng mga gandang baraha na nakaka-resonate po ang karamihan or ang most of our viewers. So, meron na tayong dalawa, Spirit Universe, Spirit Guides. 3, 4, so 5, sige. Last 5, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 5 cards, please, for Sagittarius. Again, hindi po ako magsasawa mo pasalamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Simula noon hanggang ngayon, ay andyan po kayo. Lalong-lalo na ngayon lang naman po tayo nagbalik. Matagal na panahon na wala tayong upload. But here you are. It was an overwhelming response po. Nakakataba sa puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang support at pagmamahal. Okay, we have one here. Ito itong isa ay nagpakita. So, isa na lang. Meron tayong siyam na baraha sa Sagittarius. So, eto na. So, your 10 cards are now complete. Ayusin lang natin ito. Huwag natin patagalin pa. Let's begin. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. This is for you. Okay, your first card we have here, the Six of Pentacles. So, Sagittarius, it seems na parang ang nakikita natin dito ay masyado ka raw mapagbigay, masyado, not only in Pentacles sa pera, but it seems na parang masyado ka raw always available sa lahat ng tao. Parang masyado mong binibigay yung oras mo, nilalaan yung oras mo, energy mo sa iba. Okay, this is the energy that we can see here. Not only sharing your resources, kung pera, kung ano man yan, pagkain, damit, but sharing also your time, your energy, okay, sa ibang tao. Titingnan natin. Ito nakikita na natin. Masyado kang available or it's like 24 hours, anyone, kung sino man ang laging nangangailangan, may nag-invite sa'yo, birthday, you're always there, you're always present. Laging nakikita yung presence mo. Okay? So, tingnan natin, Sagittarius. So, yan. We have the Three of Swords here. So, you need to have time to control your time because kailangan mo ng pahinga. Sabi ko nga, masyado ka nagiging available sa mga tao sa paligid to the point na hindi mo na nabibigyan ng oras ang pahinga or yung katawan mo to recharge. It seems that your body is now overwhelmed with a lot of things. Kasi nga, parang hindi ka nakakahindi. You're always on the go. You're always say yes sa mga tao. Oh, it seems na sometimes gusto mo naman, but parang, I don't know, Sagittarius, what's happening, but you always say yes. Maybe sa personality mo yan, but ito, the cards are saying, the universe is telling you to slow, take it slow, have time or find time, bigyan naman ng oras ang sarili na makapagpahinga. Okay? You need to recharge kasi, di ba, katawan natin, hindi naman yan immortal, napapagod din yan. Yung mga machine nga, yung cellphone niya nalulobat, how much more po yung katawan ng tao. So, okay. Knight of Wands, so here you are, there's some good news, expect some good news for you, Sagittarius. If you're waiting for something, for like an approval, you're waiting for a result, with this Knight of Wands, I can see here a big news na ipaparating sa'yo. It's all about something about your career because andun yung tatlong pyramids at the background. So that was your goals and aspirations in life. Maybe, yeah, that's, if you're waiting for something,
you're waiting for a news or a result o sa mga isang bagay na ine-expect mo. So, expect a good news with it. Kasi, nakita natin na andito yung Six of Pentacles. But I can sense that, although tatlo pa lang yung nabubuksan natin bara, but I can say with the energy that I can feel here, expect a good news, Sagittarius, in the soonest time. Okay? So, tingnan natin. Oh, ayan. Three of Wands. Okay? Something new. Sagittarius, the universe is also telling you to face the reality. Wag mo nang, siguro may mga bagay kang dapat isolve, may mga bagay kang mga doubts or whatever is that na bumabagabag sa isip mo. Kailangan mo na itong harapin. Wag mo na itong patagalin. Or maybe there's a miscommunication about somebody, may hindi pagkakaunawaan, may mga bagay na katampuhan, may mga bagay na dapat ayusin, problema, kung ano man yan, kailangan mo nang harapin. You need to take full responsibility, Sagittarius, kasi pag mas lalong patagalin, mas lalong umaba pa ang panahon, baka mamaya ay mas lalong lumala ang problema. You need to face it, okay? Walang masama doon. Kailangan mo lang daanin sa mabuting usapan. You need to have a good communication, and of course, madadaan ang lahat ng bagay sa, diplomatic way. Sa diplomasya, kailangan mo lang pakumbaba kung ikaw ang may kasalanan, kung ikaw yung may fault. So, you need, of course, to be humble. You need humility ang kinakailangan sa Sagittarius. Walang masama sa pagpapababa, lalong-lalo na kung alam mo naman na ikaw naman yung may problema or ikaw naman yung nakakos. But kapag wala ka, kapag hindi ka yung may kasalanan, kailangan mo pa rin magpakababa. Mas maganda pa rin yung, your giving way para hindi na lumala ang mga problema. But all in all, this Three of Wands is telling you to face the reality. Harapin ang katotohanan. Huwag nang patagalin pa to. Huwag nang kimkimin pa. Okay, so we have here Two of Pentacles. You're weighing now options. So siguro may mga bagay kang kinoconsider na gustong-gusto mo na. It seems that parang naiipit kasi ang sitwasyon ng pagdidesisyon. You're waiting for signs. You're waiting for a lot of factors to be considered bago ka gumawa ng desisyon. So, Sagittarius, here you are, Two of Pentacles. This also signifies to find your balance. Related din to dun sa Four of Swords na sinasabi ko na kailangan mo ding balansin ang lahat. Balansin yung oras, balansin yung energy mo, balansin yung time sa ibang tao. So, you need extra balance because look at the background, there's a wave. So, kailangan hanapin mo talaga yung balance kasi parang na may kaguluhan, parang hindi mo alam yung saan ang gagaling. There's a pressure, there's an overwhelming pressure kasi nga, di balance yung lahat. Okay, parang kahit saan lang, saang dako lang, saang corner lang bumula yung pressure. Pero kapag nahanap mo yung balance, of course, at least alam mo, you can parang mani-neutralize mo ang sitwasyon sa Sagittarius. But, okay, kailangan mo lang matutunan, hanapin yung balance. Life is all about balance. Okay, kapag naka-resonate kayo, mag-comment nga kayo sa Sagittarius and like and share and subscribe. Let's continue. Okay, this is a very beautiful card. So, this star, sabi ko nga diba, doon sa pangatlong barahan na sabi ko bakit may good news, although hindi pa klarado ang lahat, but sinabi ko sa inyo, Sagittarius, na I can feel that the whole energy of this reading is very beautiful. Here is the star card. Sabi ko, yung good news na yan will give you so much happiness. Success, prosperity. So, okay, walang makakapigil sa'yo. The star card signifies that success, abundance, prosperity, good news, good fortune, magandang kapalaran, magandang buhay is waiting for you, Sagittarius. Okay? Claim it. Okay, mag-comment kayo. Kini-claim ko na ito. So, kasi kahit kagano kaganda ang reading natin, kapag puno naman ng pagdududa ang puso mo, it seems that hindi naman ready ang puso mo para tanggapin ito. Of course, it will not manifest in your way. So, but this is star card. Sabi ko sa Sagittarius, claim nyo na to. A very good news, a very positive result ang parating para sa inyo. Okay, sinabi ko sa inyo maganda ang vibes, yung energy na naramdaman ko sa reading nito. Okay, so Six of Swords, I can see her, paglayo sa mga sitwasyon na hindi na nag-work para sa inyo. Sagittarius, if you're still the kind of Sagittarius na martyr pa rin, toxic na, hindi na healthy yung environment, yung relationship, but still, andyan ka pa rin kumakapit. So, ano pang inaantay mo? Kailan ka pa ba aalis? If you see this is the best sign for you to decide to move away. Sagittarius, sa mga sitwasyon na hindi na talaga para sa'yo. Hindi na yan mag-work para sa'yo. Because there's something new, there's something fresh, something bigger ang inanda ng universe para sa'yo. There's a need to end something, kailangan magtapos. And of course,
Kahit relationship mo yan, kahit friendship man yan, kahit trabaho man yan. Kapag masyado ng toxic, kapag masyado ka nang nade-drain yung energy, Sagittarius, you need to make away. Kailangan mo nang gumawa ng action. And Six of Swords means moving away. Okay? So, eto na. Kailangan talaga may matapos death card. So, kailangan tapusin talaga yan. Tapusin na yung mga sitwasyon, tapusin na yung mga tampuhan. You need to communicate. Sabi ko, Knight of Wands, katapat niya. Kailangan talaga ng communication. So, kailangan makipag-usap na, kailangan isettle na yung mga gusot, kailangan ng gawan ng paraan para, for a harmonious relationship or pagsasama. This death card also, signifies a message for you, Sagittarius, na may kailangan matapos, may kailangan matapos, matanggal ng mga sitwasyon. Kasama din yun, sabi ko, yung toxicities. Maybe that toxicities or negativities, yan din yung nagbablock, nagsisilbing blockages sa daanan mo, kaya yung mga minamanifest mo medyo mabagal or hindi dumadating sa panahon or sa paraan na gusto mo. That's why you're being disappointed. But hindi mo alam, you didn't know na yun pala ay cause nitong mga grudges, mga bigat sa damdamin. So, kailangan na talagang tanggalin yan, tapusin yan, magpatawad na, makipag-usap na, gawa na ng paraan, makipag-meeting na, okay? Kailangan na pag-usapan yan. Kailangan matapos na, kailangan na tanggalin yung mga negativities, okay? Okay, Page of Pentacles. So, here, in terms of money, sabi ko nga, there's an instability. You're happy, you're contented, walang problema para sa Sagittarius in terms of kaperahan. Page of Pentacles signifies good fortune, magandang pundasyon, very strong foundation in terms of resources. You are not worrying, hindi ka mag-worry kung saan ka kukuha, kung saan ka, what's that, in terms of money, kung may pagkagastusan, at least hindi ka problema. Kasi ito, you're holding a pentacle. So, you're happy with your current situation sa finances kasi yung background is yellow. Color of joy and happiness. So, it means that there's no question, there's no doubt in terms of kaperahan. At magtutuloy pa ito. Magtutuloy pa ang mga magandang flow ng blessings na may kinalaman sa kaperahan para sa iyo, Sagittarius. Okay? Napakaganda naman tong reading nito. Napaka-chill lang. Napaka-cool. So, let's end this very beautiful, this very chill. Okay? Actually, habang nagre-record po ko ngayon ay bumubuhos po ang malakas na ulan. Napaka-cool lang ng vibes, okay? So, Knight of Swords, sabi ko, kailangan na talaga ngayon, may paglalaban, may conflict talaga nangyayari. Kailangan na talaga isettle to si Sagittarius. Kailangan na talagang gawa ng paraan para mapag-usapan, matuldukan na itong mga doubts, agam-agam na meron ka sa puso. Maybe kapag hindi mo pa ito nalalabas, kailangan mo lang i-express ito. Sabihin mo na to sa taong gusto mong sabihan yan para magkaroon ka na ng peace of mind. So, here you are talaga may internal battles ka, ikaw na nakakaalam, hindi alam ng tao sa paligid mo, may problema ka na pala sa kanila, family members, partner, friendship po, ano man yan. Hindi mo kailangan sarilihin yan. Hindi ko sinasabing maging prangka ka, but at least, kailangan kung mas maaga pa, kailangan i-communicate na ito to the concerned person, to the concerned authority, kung sino man yan, because baka ito, sabi ko nga, isa ito sa serve as blockage, okay? So, ayaw natin ang puno ng blockages, ang puso natin at buhay natin kasi ang gusto natin ay more on manifestations lang ng mga magagandang balita, positive news, blessings na gustong-gusto natin na dumating sa buhay natin, okay? I-settle na yan, wag nang patagalin pa, express sabihin na at pag-usapan na, magpatawad ka na, magpatawag, magpakumbaba, tanggalin niyo yung mga pride sa Sagittarius. All in all, this is a very beautiful reading. I hope and I pray na maraming nasa sign ng Sagittarius ang nakapanood ito ngayon. At kapag nagustuhan nyo or naka-resonate kayo, don't forget to comment. Nagre-reply ko sa mga comment. Like and share. And of course, don't forget or hesitate to subscribe our channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Hanggang sa susunod nating pagsasama mga Pinoy mga Consolis. Nasaan man kayo ngayon, ano man ang ginagawa nyo, mag-ingat kayo lagi and God bless us all.